Gagawa tayo uli ng video. Magandang araw. Nagtatalon ako. So, ayan. Ano ba magandang topic? Siguro magkukwento na lang ako. Base lang to sa karanasan ko. Kasi kanina nagpagupit ako, di ba? Pagupit ako tapos yung papunta may nakita ko nagja-jogging. White girl to. Mapayat, parang nerdy. Tapos yun, ah, sinabihan ko, excuse me. So, huminto naman siya, respectful. Tapos sabi ko, kunin mo number ko. Tapos yung alam mo yung tipong wala na ganong sinasabi. Kasi naniniwala talaga ako, wala talagang game eh. Pag gusto ka palang, gusto ka talaga, is magiging cooperative yung babae. First impression last nga, di ba? So, kagaya nga ng sinabi ko nung last video, sa 3 category ka lang ikakategory ng tao. Hindi lang to sa babae sa lahat ng mga tao na mamimit mo. Ikaw ba ay threat, irrelevant, or valuable, di ba? Siyempre, sa unang kita, either threat or valuable or irrelevant. Kahit saan pa dun sa 3 na yun. So, kanina yung mukha niya, hindi mo ka masaya. Tapos sabay So, tingin niya sa akin, irrelevant. Ito, magandang info yung sinare ko yung sa Machiavellian yun 3 lang titingnan nyo eh. Kung babasahin nyo yung facial expression ng tao, is malalaman nyo na agad kung interested o hindi, di ba? Kasi unang meet niya, although respectful naman siya, cordial, pero tingin niya sa akin irrelevant. Tapos sinabi ko, kunin mo number ko para mag-get together tayo, ganyan. Sabay ayaw. Tapos yung pangalawa naman, kasi 3 yun eh. Pangalawa, saan ba to? Ito, sa supermarket to, nung pauwi na ako. Nagtitingin ako ng garlic powder sa supermarket. Tapos tumabi to. Sa may bandang kaliwa ko. Nakita ko siya. So, sinabi ko, excuse me, what's your name? Nakangiti. Nakalimutan ko pangalan niya. Bettina. Yung English niya may accent siya eh. Parang hindi parang Latina to. Pero puti siya eh. Or Argentinian, mga ganun. So, yun, Bettina pangalan niya. Nakasmile siya. So, kala mo, valuable. Sabay, nung inutusan mo na kunin mo number, sabi ko, kunin mo number ko para mag-get together tayo. Tapos, ang sexy niya. Sinabihan ko kung ganun. Ayaw din. So, umalis na ako. Pero, hindi siya yung parang nailang. Ako pa nga actually nailang eh. Ako na lang yung parang umalis, diba? Sabi ko, have a good day. Tapos, actually, 4 din eh. Meron naman isang Korean or Chinese yun, nagtitingin ng mga meat. So, excuse me. Hindi ko makita yung tenga niya kung may headphones. Tingin ko may headphones kasi nakalugay yung buhok niya. Hindi niya ako marinig, hindi ako pinapansin. Sabi ko, ini-ignore ako neto Pero hula ko, baka malakas yung headphones niya. Kasi, yan din yung kalaban mo eh. Yung mga tao sa labas, yung naglalakad. Mostly dito sa West, mga naglalakad, may nakasukbit na headphones sa tenga nila. Parang ako, di ba? Wired naman yun sa akin, sa kanila, Bluetooth. Yan din yun. Mostly ng mga soloista na lalaki, babae, naglalakad sa mall, sa kalye, may headphones, Bluetooth headphones. So, excuse me. Hindi ako naririnig. So, binigyan ko na lang benefit of the doubt. Kasi mukhang genuine naman talaga na hindi ako naririnig eh. Kasi, obvious naman kung ini-ignore ka, di ba? Yung mukha. Mukhang hindi talaga ako naririnig. So, di umalis na lang ako kaysa naman magpakasimpa ko, di ba? Kalabit-kalabitin siya. Kulit-kulitin, di ba? So, yung pauwi pa rin, meron namang isa, Korean yata to, Chinese na nga, nerdy din to. Mga kasing height ko. Tapos, nag-stop siya. Sabi ko, excuse me. Sabi ko, ganun, kunin mo number ko, ganun.
Tinanong ko muna yung pangalan, 'di ba? Tapos sinabihan ko ang sexy niya. Tapos sabi, kunin mo number ko. Ayaw. Di sabi ko, okay, have a good day. So ito napansin ko, siguro, 'di ba, kunwari ako, ang dami ko na na-approach pero wala pa rin ako success. West kasi to eh. West to, medyo mahirap din dito kasi 5 million lang din yung tao dito. Hindi kagaya dyan sa Pilipinas. Tapos, yung mga babae, sagana na sa validations. Ang dami-dami nang nakakamatch. Yan yung dati ko pang pinoint out sa mga unang videos ko, 'di ba? Na yung online is real life. So mga online ko, 'di ba, ganito rin. Kaya nga ito nagpapatunay yung online is real life din talaga. So dito pa isa-isa lang yung ano ko kada buwan. So sa isang buwan na approaches ko, isa lang din kukuha ng number ko. Pero hindi pa sigurado kasi hindi nagpaparamdam yung babae. So similar siya, 'di ba? Pareho siya. Yan yung sinasabi ko sa inyo na kung ano yung online, yan din yung real life. Malamang yung babae, 'di ba? Marami ang nakaka-match, tapos ang dami mga simp, hello, hello, tas likes, kahit nga lang yung likes validation na yun sa babae. Nabuboost na talaga yung ego nila. So anong end up? Pagka ganun, over na yung option, ibig sabihin sa daming option, 'di ba? Daming nagba-validate sa kanila. So parang nawawala na sila ng gana. Plus may trabaho pa sila, 'di ba? Nagtatrabaho na yung mga babae. So matagal ko na rin yan na post dun sa video. Hindi na rin tayo kailangan ng babae, 'di ba? Yung mga super pogi, yung above pa sa akin, yun na lang gagamitin for sexual pleasure. Parang DoorDash. Tapos, yung mga, kahit nga heteronormy ngayon na chadlight, hirap na rin eh. Kuwari ako heteronormy. Katumbas ko dito sub 5. Although sa workplace ko meron nagkakagusto, pero sub 5. Magkakagusto sa heteronormy, sub 5. Sa chadlight, sub 5. Kahit nga chadlight ngayon, baka nga matches lang yan dito sa bansa na to kasi 5 million lang kami. Baka nga 5 lang yan kada isang buwan. Tapos masasala pa, may mga flaker, may mga emotional tampon. Pero mas advice ko pa rin talaga yan na mag-develop ka ng ganyan. At least matry mo. Kasi merong mga experiences talaga na hindi mo alam yung experience na ganun hanggat di mo nasusubukan. Kagaya nung number scheme, di ba? Di ba yung iba, na-reject ng isang beses, dalawa, sumuko na agad. Kasi hindi nila tinitake yung side as social development na pagre-read ng facial expression para sa next na approach mo. Alam mo na, hindi ka na magsasayang ng oras. Sasabihin ng iba, iba naman kasi yung approach mo, napaka-direct eh. Sasabihin mo ba naman na sexy? Sexy as fuck. Ayun, nasabi ko rin yung kanina sa babae, sexy as fuck. Yung ganun, napaka-pushy daw, tsaka aggressive. Naku, hindi ako naniniwala dyan. Kasi yung pangalawang nakamit ko dun sa Pilipinas, sa Yahoo Mail, pag meet namin, sinabi ko, tsupain niya ako. Tapos pumunta kami dun sa may parke dun sa may taas ng Intramuros, sa may gilid ng mga canyon, dun niya ako sinubo, 'di ba? Oh. Paano mo masasabi na pag gusto ka, kahit anong sabihin mo, basta confident at totoong galing sa'yo, hindi performative, is talagang gusto ng babae. Kaya hindi ako naniniwala dyan sa Kim. Kaya nga kanina, sabi ko, tinatamad ako. Alam mo, kahit tinatamad ako mag-approach, ginagawa ko lang talaga siya for social development. Kagaya kanina, tinatamad ako, di ba? So, yung nagja-jogging, biglang pinahinto ko lang. Sabi ko, excuse me, get my number. Di ko na nga, tapos sabi, hindi niya maintindihan. Parang yung mukha niya, parang ano pa rin. So, sinabi ko, what's your name? Get my number. Ginanong ko na lang. As in, yung direkta lang agad, di ba? Ginaganong ko na lang sila kasi naniniwala talaga ako na wala talagang game. First impression last kung ano yan yung mahirap, 'di ba? Na
wala naman ding mga lalaki na talagang attractive para sa lahat ng babae kahit gaano ka pa ka-chad. Yung mga choosing signals, hindi totoo yan. Ang dami ko na na-experience na choosing signals eh. May yumayakap pa nga sa akin, kinakausap ako. Sabay nun dinirect approach ko, toink! Iba pala yung pakay, attention seeker lang pala. Kaya hindi ako naniniwala na dyan sa mga ano. Kasi na-experience ko eh. Kaya nga sinishare ko na sa inyo eh. Hindi, merong mga ibang experience talaga na hindi mo may experience hanggat di mo nagagawa. So yung mga yayakap sa'yo, didikit yung joga sa sa braso mo, kakausapin ka, medyo flirty pa, sabay dinirect approach mo, tangina, sabay ayaw, di ba? Yan yung sinasabi ko. Kaya yung choosing signals, pipilian ka niyan pangalawang beses. Si Lucario na rin nagsabi niyan. Kaya siya pinapanood ko eh. Kaya siya lang pinapanood ko kasi parehong-pareho talaga kami na experience. Dating parang sabi ko nga hindi worth it yung pag-approach kasi 'di ba nakwento ko na 'yan ng 80 tapos isa lang daw yung lay. 89 ata yung approach ng lalaki, isa lang daw yung lay. Now, nung ako naka-experience, parang magsi-60 na to or 60 plus na. Tapos wala pa akong lay, 'di ba? So yun yung inaano ko. Pero hindi ko masisisi dito kasi dito yung height ko. Kung sa Pilipinas, average ako. Dito, short na ako kasi mga babae dito, 5'8 to 5'9. Short na nga yung 5'8 eh. So, unang factor yan. Oo nga, yung mukha ko heteronormy, pero marami naman sila makaka-match ng ganyan sa dating app eh. So, hindi na rin ako kawalan, di ba? Kaya nga sinasabi ko, dating online is real life. So, tugmang-tugma rin talaga siya. Yung mga swipe statistics ko dun nung online, na isa lang na match ko sa kada isang buwan. Di ba nasabi ko na sa inyo yan? Tapos pahirapan pa, hindi nagre-reply. Same din yan na na-experience ko sa real life dito. Na na kung mga sub 5 pa kaya, itry nila mag-cold approach. Kaya rin, hindi rin ako nagtataka na walang gumagawa na ito dito sa bansa. Kasi, naglalakad ako, wala akong nakikitang lalaki nag-approach sa kalye. Ako lang talaga. Ako lang gumagawa nito kasi yung mga nakakasalubong ko lalaki, wala eh. Tapos kung titingnan ko yung mga lalaki dito, parang malalamya, tapos may pagkabading-bading. Although matatangkad sila, mga 6-footer, saka 5'11", mga ganyan. Kasi normal yan dito eh, parang yan nga average dito eh. 5'11 or 5'10", yan yung average height dito. Tapos mga babae, 5'9". So nakikita ko sila, matangkad nga sila, kaso nga lang, parang lambutin, tas malalamya. Tas yung mga mukha nila, parang mga soy boy talaga. Walang dark trait sa mukha. Ako yung mukha ko, soft boy na parang pretty boy, pero may dark traits kagaya ng eyebrow ko. Madilim na madilim, tapos iba yung lips na na full. Tapos yung ilong ko na tapos yung projection ng jaw, yan yung mga dark traits na sinasabi ko, 'di ba? Parang 'di ba, sinasabi nila tall, dark and handsome. Yung dark traits, 'di ba? Mga mysterious. So yan yung mga napansin ko. Kaya kayo, itry nyo rin yan for social developments. Para lang matry nyo na kasi magagamit nyo rin naman yan eh. Hindi lang naman sa babae talaga. Kasi nga, ang game talaga, hindi naman talaga about yan sa babae. Kaya ako nag-approach kasi social development. Tsaka wala naman talaga akong balak makipagrelasyon kasi pag magkakarelasyon ka, wala ka ng laya, mas maganda pa, hook up ka na lang. Kaya ganun yung approach ko, aggressive. Hindi ko niyayaya na go out or date. Diba sinasabi ng mga ibang nag-approach, lalabas-labas, ganyan. Ako hindi, get together. Bakit lalabas-labas pa, diba? Wala naman akong kotse, ayaw ko magpakapagod. Tatrabaho ako dito, tapos sabay yung off ko. Gagano na lang din. Huwag na lang. May walker dito 200 nga lang.
Yung legit yun. Tapos ganun din, kung wala kang kotse, pupunta ka doon. Or pupuntahan ka dito, may extra bayad. So kung 200, magiging 230 pa kung siya pupunta dito. So magkano lang papatak yun? 7,000. Mahal, di ba? Kaya ayoko mag-walker dito. Sa Pilipinas na lang ako, 1K lang, 1.5. Eh dito, ito 5,000 eh. Mahal mag-walker dito. Now, okay na rin yung ganun kung gusto mong pahit-hit na lang, di ba? Kaysa naman yung, mag-commit ka doon sa babae. Tapos sagot mo yung protection, bahay, live-in, tapos sabay, anong bibigay niya sa'yo? SEX lang. O, pwede siguro pagsilbihan ka, kaso ganun pa rin eh. Kung malakas ka, kumari nasa 20s ka pa lang or 30s, kaya mo naman alagaan sarili mo, hindi mo naman kailangan ng magluluto sa'yo or magsha-shopping, di ba? Hindi mo kailangan yan. Parang gusto mo lang talaga sa babae, mahits lang talaga, di ba? Kaya nga hindi nga ako nakipag-live-in eh, nagkikita lang kami. Shinare ko rin yan sa inyo eh. Yung iba rin naman dito, ginagawa na rin yung ginagawa ko eh. Which is nagpapatunay din naman sa kanila na effective nga. Kasi nga, yan direct approach. Pahirapan ka talaga makakuha ng isa dyan, ng isa. Kasi yung dati ko pa ginagawa yan, mahirap talaga makakuha ng isa. Kung gusto mo ng magkaroon ng mga girlfriend, mga ganon, kaso, ibe-betafication ka dahil sa first impression, di ba? May pag-friendship ka, iyayain mo. Kuwari, nag-approach ako dyan. Puta, kung gusto ko lang ng ganon, iyayain ko na lang na, date tayo, ganyan. Hindi, ayoko talaga yayain ng ganon eh. Dahil ayaw ng kalooban ko eh. Now, yung mga ibang mga basher ko sa Facebook, 'di ba? Nanguuto, labas-labas. May nagkakapatunay nga sa akin, gumana yung direct eh. Na-match niya sa online. Sabay naging aggressive siya sa text, tapos nagkita na sila within 30 minutes. So, sasabihin nyo, hindi totoo, hindi gumagana yung direct ko. Dati ko pa ginagawa yan. Tapos may nakapagpatunay na, dalawa rin, di ba? Nagda-direct, Tsaka itong kaibahan pag nag-direct ka. Pag nag-direct ka is mas mataas yung respeto, promise. Mataas yung respeto ng babae kaysa yung winner down mo. Ibig sabihin yung friendship, panguto-uto, yung second strike, third strike na date, mga ganyan. Yung mapapansin mo. So wala na rin talaga ngayon. Marami na rin ako nakikita mga single na babae rin dito. Kasi yung mga ina-approach ko, hindi naman nagsasabi ng mga boyfriend eh. Halata naman yung iba, nagsisinungaling lang eh. Maraming single na babae dito. Diba? Diba sinasabi ng red pill yan, hindi na tayo kailangan ng babae kasi nagtatrabaho sila. Totoo naman yan. May kailangan na lang sa atin yung mahihirap na babae. Yung mga magsasubmit sa atin, diba? Mahirap na babae. Okay lang sana kung maganda, di ba? Kasi puhunan din naman yung beauty. Magandang palitan na rin yun kung gusto mag-reproduce, di ba? Magpapakasim ka na lang din. Tangina, di yung maganda na. Tapos pagluluto ka niya, gagawin mo siyang katulong. Tapos sagot mo na yung bahay tsaka pagkain niya. Now, kung gusto niya na extra, mga damit-damit, magtrabaho siya, mag-sideline siya, di ba? Ganun lang naman yung palitan eh. Kasi, equal exchange yun sagot mo yung pagkain tsaka yung bahay. Tapos siya pagsisilbihan ka, di ba? Tapos nabibembang mo. So, parang, yun yung tinatawag nilang acculturated, walker, di ba? Yun yung sinasabi nila, acculturated. Mostly ganyan yan, yung mga pamilyado, 70% sa lipunan yan, yung mga pamilyado ngayon. Acculturated prosti lang yan. Ayoko sabihin, baka kasi 'di ba sa YouTube, alam mo na. Lalo na ako, ayoko mag-anak. Meron din akong friend sa Facebook, ayaw din mag-anak. Pahits-hits na lang ng walker. Pareho rin kaming katayuhan eh. Ayoko rin mag-anak eh. Kahit pa sabihin mo, high-tier normie ako, ayoko. Sayang sa oras. Waste of motherfucking time, 'di ba?
Hindi nila nagigets yung perspective eh. Kasi tingin ko kasi sa bata parang produkto lang. Hindi naiiba yan sa t-shirt ko, sa sunglasses ko, cellphone, computer, sapatos. Yun yung tingin ko. Kaso alalahanin pa yan. Kahit si Bugoy na ko, yun din yung perception niya sa bata, alalahanin. Eh kung pahits-hits ka na lang, tapos companionship, tapos pag nagkasawaan kayo, nagsawa ka, di alis ka. Mas genuine yung ganun. Di ba nga sa Machiavellian principle, kailangan yung ano niya talaga, yung loyalty nyo base sa mutual benefits. Ibig sabihin, dahil ikaw nagpo-provide, tapos maganda yung pinagpo-providean mo, tapos naanakan mo, magsilbi siya sa'yo, di ba? Kaya naman yung mga magaganda na di-dispatch siya dahil alam ko yung kung bakit iniwan yun ng lalaki kasi disrespectful. Kasi ang lalaki napupuno yan. Pagka na disrespect yung lalaki tapos sabay pa ulit-ulit, 'di ba? Nakakawala ng gana, parang gusto mo hiwalayan na lang. Usually yung mga ganun, yung mga nagiging single mother. Kasi nga, ang technique lang talaga dyan, bihira yung presence mo, hindi kayo gano'n nagsasama. Kasi once na lagi mong kasama yung babae, kakaroon ng familiarity, tapos sabay nagsasawa. Tsaka kailangan, first impression last, yung sinabi ko sa inyo, yung direct approach. Hindi rin ako napag-live-in, di ba? May tumagal ako na gano'n na relasyon eh. Parang no label. Pero considered ko na rin na parang girlfriend yun. Kasi katrabaho ko yun eh. Pero yun yung direct approach yun eh. Wala kami mansari, walang kung ano-anong kabulshitan. Kikita lang kami lagi sa mall. Tapos kain, check-in. Tumagal yun ng ganun hanggang 6 na taon. Pero sinama ko rin siya dun sa kung nag-masteral ako, di ba? Sinama ko rin siya. So parang kaklase ko siya noon. Kasi nainggit lang naman siya. Gumaya lang siya sa akin. Kasi ako makasarili talaga ako. Pag may plano ako talaga sinasarili ko. Tapos gagaya na lang yung mga ibang mga nasa ko. Na-impluensyahan ko sila. Yung self-mastery, yan yun eh. Hindi mo kailangan mang-intimidate, takutin, sigaw-sigawan yung tao. Hindi. Kailangan mang-influence, mag-uumpisa yan sa'yo. Sa'yo mismo, magiging on point ka. Gagaya yung mga tao. Pansinin mo, pati forma ko, may gumagaya niyan dito, nagsusombrero na rin sila. yung mga kaplat ko dito. Tapos yung pagkain ko, may napansin ako dati dito yung puti. Puro trash yung kinakain niya. Siguro nakikita niya ako parate panay steak, tsaka potato lang kinakain ko. Tas coriander, nakikita niya pa ulit-ulit ng ganun. Gagaya na rin sila. Meron akong katrabaho na ganun, gumaya na rin. Wala namang masama gumaya, di ba? Kasi natutuwa rin naman ako nun. Kasi alam ko naman na best naman talaga yung sinishare ko eh. Na igagaranti ko sa inyo, hindi kayo magkaka-cancer, promise. lalo na pag nadi-detox kayo ng heavy metals. Nako, hindi ka magkaka-cancer. Sa tagal-tagal ko na sa game, wala akong opera. Wala akong sakit, kung ano-ano dyan, fatty liver, kung anong kabullshitan dyan, kidney stones, bladder na stones, wala ako niyan. Sa tagal-tagal ko, magko-40 na ako ngayong taon na to, tagal ko na sa game. Wala ako niyan. Kaya yung mga sinishare ko, bago ko i-share yan, ako nagpapatunay niyan. Hindi ako puro talk shit lang, di ba? So, ayun. Yun pala, pati yung mga pala, ma-attract mo rin. Kaya ayoko mag-bend din pala. Kaya napansin mo lagi ako nagdadirect. Kasi yan yung experience ko simula 19 ako hanggang ngayon. Ayoko talaga mag-bend. Bahala na talaga. Bali na i-reject mo ako sa gusto ko. Kaysa tanggapin mo ako kung napipilitan lang ako, di ba? Manguto-uto, ligaw-ligaw, kung anong kabullshitan na yan. Kasi naranasan ko na yan dati. Hindi talaga effective yan.
Di bali na ma-reject ka from the front. At least alam mo na. Ganon din yun yung katrabaho ko nung isang araw. May asawa na to. Eto napansin ko dinikit ko yung braso ko sa kanya. Hindi ko siya inawakan dinidikit ko, kinikis-kis ko yung forearm ko sa forearm niya. Kasi kinikwento ko nga, nag-approach ako sa kalsada. Sabi ng mga bata, kasi kay darang ko na to. Tapos yung mata niya lumaki, parang nalilibugan, nararamdaman ko. So, ibig sabihin, yung mga babae, kailangan, yung energy nila, nagre-rely yan sa'yo Wari, playful ka, tapos pinakita mo na gustong gusto mo siya, or na libog ka. Iba magnify yan ng babae, i-reciprocate niya. Pero, ang tanong, kung gusto ka. Kung hindi ka gusto kahit anong kalibugan pa yan, or jolly mo, wala ring kwenta. Kailangan mahalaga, maghanap ka ng gusto ka talaga. True numbers game. Effective yan. Dito sa kaka-numbers game ko, 'di ba? Dalawa lang. Kasi dalawa pa nga lang yung naano ko dito Na hits ko dito sa bansa na to, puro Pinay pa. Sila naman kasi nagbato sa akin dito. Meron sana yung cleaner, kaso inutusan ako, na turn off ako. Kasi inutusan ako na yung message Pucha, kung yung mga basher ko dun sa Facebook, tangina, inutusan sila. Itong mga simp na gagong to, magme-message talaga ako. Hindi ko talaga minessage, bahala ka dyan. Ba't kita yung may message? Basta, pag hindi nasunod talaga yung gusto ko, parang yung spirit ko kasi parang umiinit ulo mo, sa loob mo, parang, teka, nakaka-disrespect to Yung parang nakakababa tong ginagawa sa akin So, parang ganun. Ganun yung mararamdaman ng kalooban mo. Pag nagnuno ka sa sarili mo para lang magustuhan ka, binibetray mo yung sarili mo. Tapos naiinis ka sa sarili mo, di ba? Kasi wala kang magawa Parang wala kang magawa, di ba? Ayoko talaga mag-bend Kaya yung mga ina-approach ko sa kalsada, gusto ko sila lang talaga pupunta dito sa flat ko. Kasi, hindi realistic. Wala akong kotse din di ba? Tsaka ayoko rin ng ganun Focus ko na lang sa trabaho kaysa naman sa date-date ng kabullshitan. Kwento-kwentuhan na walang kwenta. Hindi naman pepera, di ba? So, yan lang napansin ko. Hindi na tayo talaga gusto ng mga babae. Lalo na dito sa West. Matindi competition dito kasi nagtatrabaho sila. Diyan naman sa Pilipinas, kung dito hindi na kailangan ng mga heteronormy, chadlite. Mga chad-chad na lang talaga yung mga papatok sa online. Diyan naman sa Pilipinas, hindi na kailangan yung mga lalaki na average siya kapangit. Magwo-walker na lang sila. Matagal ko na sinasabi yan, magwo-walker na lang sila kaysa magpunta sa pangit or average na provider. Siguro may papatol pa rin sa average na provider pero hudrat, mahirap na babae. Pero sa akin, okay na rin yung ganung palitan basta hindi sila marami. Kuwari marami magkakapatid, nako. Basta kilalanin mo yung mga background. Kuwari, yung mahirap na babae, tapos maganda naman, parang heteronormy. Patusin mo na yon kahit na ikaw mag-provide. Kasi utusan mo naman siya, gagawin mo siyang katulong So, para ka lang di nagpapasweldo ng katulong. Pero, alamin mo yung background kung magaspang ba sila, wala bang mga respeto sa bahay. Sa bagay, wala na rin yan Kasi once na gusto ko talaga ng babae, yung babae mag-a-adjust talaga. Kaya hindi ako naniniwala sa red flags Kasi yung mga naging karelasyon ko, nagsisigawan sila sa bahay. Pero pagkaharap niya ako, hindi naman ganun. Todo marespeto sa akin. Ayaw pa nga ako ipakita sa mga relative niya kasi nga baka pinoprotektahan pa nga ako sa relative nila Ganun kasi yun. Pagka gusto ka talaga ng babae, yung babae mag-a-adjust sa'yo, promise. As in, yung best version niya, ibibigay niya sa'yo. Pero magi-start yan sa'yo Kailangan magandang influensya ka talaga. Napapalabas mo yung best version ng sarili mo at ng
ibang tao. Kasi nga, hindi ka naman magli-lead na uutos-utusan siya eh. Yung pag-utos mo, pabalik rin yun sa'yo. Ibig sabihin yung tulong sa'yo. Tapos nakikita niya na maganda pala yung sinusunod niyang lalaki kasi nagbe-benefit din siya. Yun yung influence na maganda na nag-i-start sa'yo. Kaya nga, walang sense talaga yung alalahanin mo pa yung red flag. Di ba sila Ato, Anti-Support Social Club ba yun? Yung group sa Facebook. Huwag nyo na panoorin yun. Kasi naalala nun, red flag eh. Eh, wala ka naman pakialam dyan eh. Ano ba pakialam mo sa red flag, di ba? Hindi naman makakapasok yan sa'yo kung mahal mo sarili mo, di ba? Eh, 3 lang yung mga formula. Mag numbers game ka, cold approach online. Tapos, pumaldo ka. Consistent cooperation, uutusan mo yung babae. Tsaka mag-direct approach ka. Magiging sexual ka na sa umpisa pa lang. Para malaman mo na yung mga time waster tsaka mga sinungaling. Manipulative, di ba? So, ganun lang talaga. Walang game talaga. Hindi ako naniniwala dyan. Kaya nga kanina, tinamad ako. In-stop ko, get my number. Ganun na lang. Tinatamad na eh, no? Biruin mo sa ganun. Sa 3 months na yun, 2 lang kumuha ng number ko. Flaker pa. Diba? Kinuha nga number ko, miniscall pa. Noong June last year, meron, estudyante, kinuha number ko. Ganon din, di rin nagparamdam. Flaker. Diba? So, hindi rin guarantee yan. Pero, tong experience na to, share ko sa inyo, hindi naman siya wasted. Hindi naman din ako naapektuhan ng rejection. May rejection ba? Eh, inalok mo siya na sexual. May rejection kung ikaw nag-adjust. Ay, gusto ko i-date. Gusto ko ilabas-labas. Na-reject ka, di ba? Kasi piniplease mo siya eh. Eh, kung hindi ka nag-bend, hindi mo binago sarili mo, may rejection ba? Ha? May rejection ba? Wala. Hindi ako na apektuhan yan. Makapal mukha ako eh. Ako yung introvert na makapal mukha. Nag-approach. Actually, yung mga extrovert, di kaya tong ginagawa ko. Hindi kaya to. Yung mag-approach ng 3. Kada labas to Di ba, nagpagupit ako kanina, 4 yung medyo dumadami ng na-approach ko. Ganyan yan eh, pagka nag-i-improve ka. Parami talaga yung na-approach mo. Tapos, nagiging, yung sinasabi ni clavicular na low inhibition. Ibig sabihin, wala ka ng anxiety, hindi ka na kinakabahan, yung salita mo tuloy-tuloy na, tapos parang gray rock method na rin sa Machiavellian. Yung mga iba kasi, masyado nilang tinitake personally pag na-reject sila. Kasi ang habol nila doon, bembang tsaka relasyon. Ako habol ko dun sa ganun, enjoyment. Gusto ko lang talaga mag-approach ng mga magaganda. Enjoyment. Plus na lang yung bembang, di ba? Kung gusto nila. Actually, minsan nga, alam mo nung nagkaroon ako ng FOBO, kasi hindi oras ko yung nasusunod nun eh, oras niya. So parang tinatamad din ako. Minsan nakakatamad talaga kasi hindi mo siya oras eh. Ibig sabihin, hindi yung specific time na gusto mo. So tinatamad din ako. Parang sabi ko, pag inanuhan ko na, pag tinanggihan ko to, di matatagalan na naman bago ako mabembang to. Pero nakahit din ako na ng mga 8. Hindi ko na matiis kasi parang sabi ko nasa program ako na itong babaeng to. So dinispatch ako na lang talaga siya. Di mo rin talaga matitiis, promise, pag nasa program ka. Pero merong iba talaga mga lalaki para talaga dyan eh. Yung mga blue pillar, yung mga pamilyado, di ba? Di disrespect na sila, tinataas-taasan ng boses. Tapos lahat ng mga suggestions nila ayaw, di ba? Naranasan ko rin yan, di ba, yung sa kapubo ko, yung mga ganyan. Yung mga nagbabato sa akin. Kaya nga ngayon, hindi ko na kinakagat yan. Mga nagbabato sa akin, hindi ko na kinakagat yan. Bahala kayo dyan. Oo nga, mafufubo mo. Kaso, mafa-fuck up naman yung mo, peace of mind, di ba? Bali na lang. Kaya talagang ine-enjoy ko na lang tong
pag-approach sa kalsada, tsaka online habang wala pa. Paano kung may nag-yes agad? As in yun talaga enthusiastically. Anong gagawin ko, di ba? Di mapapa-on point na naman talaga ako kagaya nung dati. Ng mga nakarelasyon ko ng 1.5 year, 2 years, 6 years. So may experience din ako na long term, hindi yung basta na puro short term lang yung ano ko. Pero majority short term lang, hanggang 3 months lang talaga. So, paano? Yun lang siguro. Peace.